Sa puntong ito, makakausap po natin si Senior Inspector Pedro Espinosa. Siya po ang Deputy Chief for Operations ng Makati City Fire Station. Sir, magandang hapon po. Good afternoon, ma'am. Sir, tuloy-tuloy ho yung ating mapping up operations. Ito ho ba yung dahilan kung bakit hindi pa ho natin pinapayagan yung mga nakatira dito na makapasok? Yes, ma'am. Yes, Bakit po? Para po maiwasan po natin yung tinatawag na secondary injuries just after the fire has been declared fire out. So, hintayin pa po natin na maapula natin ultimo yung mga baga-baga. At the same time, hihingi tayo din ng clearance sa ating authorities kung pwede na silang papasukin. Kung nakikita naman po ninyo, maaring may mag-collapse pa po ng mga struktura at sila po ay maaring mabagsakan o dili kaya yung pong mga normally yung pong mga nangangalakal ay baka mapako po sila dito sa area na to. Sir, umabot po sa general alarm at may 300 kabahayan ang natupok ng apoy. Bakit po ba? Naging mabilis po ba yung pagkalat ng apoy? Opo. Kung nakikita po ninyo yung site, ito po ay residential occupancy area made of light materials o halos gawa po sa kahoy yung mga materials na ginamit po sa pagpapatayo ng mga bahay ng dikit. Sa ngayon ba sir, natukoy na ho kung ano yung dahilan, pinagmula ng sunog? Sa ngayon po, under investigation pa po ito ng ating arson unit para po matukoy kung ano po talagang pinagmulan ng sunog nito. Kanina sir, yung mga na-encounter yung mga problema sa pag-control, pag-apula? Unang-una po, ito po kasing pasilyo na pasukan at labasan lang po dito ay abot lang po ito ng, meron lang po itong width na around 1.5 to less than 2 meters. At ito po ay isang mahabang pasilyo na abot ng mga 80 meters po. So, yung mga bumbero po natin na nag-penetrate para po magapula po ng apoy, yung sa kabilang dulo naman po nito, yun yung ginapit po nila na evacuation, kumbaga exit point sa area na to. Along De La Rosa Street. Sir, yung mga nakatira ho dito, medyo masama na ho ang loob at yung iba nagagalit na dahil ayaw pa raw silang payagang makapasok. Ano ho ang gusto nyo sabihin normal sa kanila? Po yan. Ang atin naman pong purpose para doon po sa pagkocontrol po sa pagpasok nila ay yun nga po para hindi maiwasan maiwaksi sila sa anumang secondary incident na maaaring mangyari. Oo, dahil talaga, so nakikita ko may mga usok-usok pa at yan yung mga tinatawag pa rin mga toxic fumes, ano? Yes, ma'am. So hindi pa ho talaga makakabuti sa kanila yan kung sakasakali. Oo. So mga kailan ho natin inaasahan makapapayagan na ho sila para sabi nga nila, baka daw mayroon pa silang pwedeng isalba, makuha naman nila. Doon po sa area na affected po mismo, ang maaaring makikita lang din na mapakinabangan po nila, yung sinasabi po nila sa term na mga kalakal. Pero yun pa pong mga unaffected area, ang maaari po silang pabalikin as soon as ma-neutralize po natin itong mga secondary hazards. Kaya humingi na rin kayo tulong sa pulis para andyan po yung ating mga kapulisan, nakaantabay po sila dyan normally sa mga loob ng pasilyo upang sa ganon yung pong mga residente po dito, lalong-lalo na yung mga affected families o kaya personnel, baka ho maging violente naman po sila. Kaya nandyan ho sila. Para ho sa peace and order. Sa peace and order. Okay, maraming salamat po, Senior Inspector Pedro Espinosa, Deputy Chief for Operations ng Makati City Fire Station.